Yes, magandang araw. Ngayon meron tayong gagawing timbangan. Ito ay 10 kilo. Ayan, 10 kilo siya. Maalikabok. Ayan, tingnan, maalikabok siya. So, ito, tingnan natin ang problema. Ang problema ng timbangan ito ay ayan. Ito, umaatras naman siya, pero kumbaga, yun, nag-iiba-iba rin siya ng konti. Saka ayaw niyang ma-zero, ayaw niyang ayaw niyang magpunta sa zero dahil nag-stack up na rin itong So ito i-repair, ibabalik siya dito. Ito nabaluktot na rin yung kung anong ginawa nila rin. So ito i-repair siya. Pag na-repair iaayos siya. Tapos pag naayos yan, i-check yung calibration niya. Okay, bubuksan na rin natin. Salamin niya. Maalikabok, malupa. Bubuksan natin. Naganap ngayon ang kasulatan ito habang inyong nari. Natupad ang kasulatan? Ang Mesyas lamang ang makatutupad yan. Paano nangyari yun? Alam ko ang sasabihin. Hindi pa nabuksan ang seal niya, hindi pa napilas yung selyo. Ayan. Eto, hindi pa. Ngayon pa lang ito bubuksan. Tandaan nyo, walang propetang kinikilala sa sariling bayan. Ayan, maalikabok siya. Ibig nila siyang itulak sa bangin. Ngunit nagdaan siya sa gitna nila. Umalis at nagtungo sa Capernaum sa Galilea. Masyadong maagi, masapot. Ang mga tao ay naghahangad na dumating na ang Mesyas upang sila ay makabaya sa kalupitan ng mga Romano. So, bali, ito, hindi gumagalaw ito. Kailangan itong paluwagin, itong adjuster or yung lever niya, yung nut na gold. Eto, itong bolt na ito, naka-stack up. Ito, mahirap itong paggalawin dahil pag pinilit itong pihitin, masisira. Iikot ito doon sa ilalim, masisira itong kinasasabitan ng spring. Yan, kinasasabitan ng spring. Okay, masisira. Ayan. Kaya kailangan ito ay mapaluwag ng kumbaga para hindi ito basta pwedeng pihitin, kundi marami nang pinihit sila ng pinihit hanggang umikot dun sa loob, nasira yung spring, nasira yung sabitan ng spring. So ito, tingnan natin, itong sabitan ng spring, ayan yan, naka-angkla yan sa taas, nakabaluktot na, nakaganon na. So may gumalaw at pinipilit nilang ayusin pero hindi na ayos. So matatagal lang, bababara natin ito ng langis at saka para lumuwag siya kasi masisira ito kapag ito nasira at matatanggal doon, matagal na repairan na yon. Okay, kaya yung hanggat maaari wag nang pilitin pa, dalhin na lang sa marunong gumawa. Ayan ho, natanggal ito to. So pag nanais nating ayusin, ay napilipit ito to. At si Jesus ay lumahon sa bundok at magdamag Ayan ho yan, napilipit. sa Diyos. Napilipit.
napilipit ito. Yan yung sinasabitan. Kasi tinry ho natin siyang, ayun ang nakita niyo. Nang mag-umaga, Nabaluktot pumili siya. ng 12 alagad na tinawag niyang mga Kasi apostol. pinilit natin siya na ito. Simon na tinawag Ito. niyang Pedro. Pinilit natin siya. Ayan, medyo lumambot na. Hindi ibig sabihin na lumuwag na. Si Jesus ay naglakbay na nangangaral ng mabuting balita. Kasama niya ang 12 at ilang mga babae na pinagaling sa masamang espiritu. Sina Maria Magdalena, si Juan ang asawa ni Musa na katiwala ni Herodes, at si Susana. Pinila nila si Juan Bautista dahil sa pinagsibihan niya si Herodes sa pagkikapit nito sa kanyang edad. Eto. Ito, pag pinilit ito yung sinasabitan ng spring. Pag pinilit ito, masisira ho talaga ito. Medyo pinilit ito at pinilit din natin. Pero hindi naman na-damage. So, napakahalaga nito. Ayan yung kalawang nakadikit na. Yung kalawang niya, grabe, malala. Kaya, ayaw matanggal yung nut niya. Ayan, pero natanggal din natin siya. Medyo nagulpi ng konti ito. Pero nababara natin siya at napuwersa. Nalukot ito, pero ngayon ibabalik natin, okay? Naniwala sila ng sandali. At nang dumating ang tukso, natisod sila. Ang sa tawagan naman ay yaong pagkarinig. Ngunit di nagtagal, sila ay nadaig ng alalahanin at yaman at kalayawan. Kaya't di nahinog ang kanilang bunga. Ngunit ang mga bining na laglag sa mabuting lupa ay ang mga nakinig ng salita at may mga pusong tapat at masunurin, nagsikap at nagbunga. Walang ilaw na tinatakpan ng panga o nasa ilalim ng kama. Sa halip ay nasa lalagyan upang makita ng sinumang papasok ang ilaw. Sapagkat walang natatago na di mahahayag, walang lihim na di mabubunyag. Mag-ingat kayo sa pakikinig, sapagkat ang meron ay bibigyan pa. At ang wala ay aalisan pati ang kaunting inaakala niyang kanya. Guro, naroon ang iyong ina at mga kapatid sa labas. Gusto ka nilang makita. Ang aking ina at mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at sinusunod ito. Isang araw, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa ibayo ng dagat. Ngayon, isasara na natin siya. Tiyak na darating ang tukso. Ngunit sa abang pinanggalingan nito, mabuti pang itapon siya sa dagat na may nakataling malaking bato sa kanyang leeg kaysa siya'y maging tisod sa isa sa maliit na ito.
Ano ang kaharian ng Diyos? Naayos na natin siya, ibinabalik na natin yung sabitan ng Isinama ni Jesus sina Pedro, Juan at Santiago upang manalangin. ito yung spring niya. At habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at nagiging ang kanyang damit na naging puting-puti. At biglang lumitaw sina Moises at Elias na may kaningningan at nakipag-usap kay Jesus. Tutuparin mo ang layunin ng Diyos. Mamamatay ka sa Jerusalem. Habang paalis sila, sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, dumito na lang tayo. Gagawa kami ng 3 kubol. Isa sa'yo. Habang nagsasalita si Pedro, may ulap na lumubog sa kanila at sila'y natakot. At mula sa ulap isang tinig ang nagsabi, Ito ang aking anak na hinirang. Makinig kayo sa kaniya. Nakikiusap po ako. Kahit sa isa po siyang anak. Nakiusap po ako sa inyong mga alagad. Ngunit, wala po silang nagawa. Kawawa naman ang aking anak. Maawa kayo. O lahing ligo at walang pananampalataya. Hanggang kailan ko kayo pagtitisan? Dali mo siya. Kakalibrate natin para malaman natin kung accurate siya. So 1 kilo. Ayos. Gumaling din ang kanyang mukha. Nakapagtataka. 2 kilo. Ayos. 2 kilo. 3. 3. 4, 4, 5, 5. Accurate siya. Accurate siya. Turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan Sa kalahating kilo. Pwede mananalangin sa linya. Ama namin na nasa langit. Tuloy na nalalagay. Papasa amin ang kaharian mo dito sa lupa at ganun din sa langit. Bigyan mo po Okay, kami ng half makakain din sa siya, araw. accurate din siya. At patawarin mo kami pagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa tukso, kundi ilayo sa masama.
5 kilo, 5 kilo. Humingi Ayos ang eh. kanyang bibigyan. Maghanap ang kayo'y makakapitan. Kumatok ang kayo'y pagbubuksan. Ngayon sasarah na natin siya. Pagkat ang humihingi ay tatanggap. Ang naghahanap ay makasusumpong. At ang sino mang kumakatok ay pagbubuksan. Bakit niya kumakain na kasama ang mga maniningil ng buwis at ng mga masasama? Ang doktor ay hindi kailangan ng walang sakit, kundi ng may sakit. Hindi ko tinatawag ang matuwid para magsisi, kundi ang masama. Magkwento pa po kayo tungkol sa kaharian. Meron pa po ba? Huwag kayong matakot muntigawan, pagkat nalulugod ang inyong ama na ibigay sa inyo ang kanyang kaharian. Ipagpili niyo ang inyong mga ari-arian at magbigay kayo sa mga dukha. Magtaglay kayo ng mga lumputang di nasisira, isang kayamanan sa langit na di nauubos. Pagkat ang magnanakaw ay di makalalap at di sila masisira ng gamo-gamo. Dahil kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. So, ayos na siya. Thank you for watching.